Good morning! Panibagong araw at panibagong reaction video na naman tayo mga ka-BTV. Pag-usapan natin ngayon mga ka-BTV, itong mainit na usapin dyan sa Senado, itong tungkol sa South China Sea. Maraming mga nagsasabi mga ka-BTV na ito daw si Senador Rodante Marcolita ay dinedepensahan daw ang China government. Matatawa ka na lang mga ka-BTV dahil hindi sila nakikinig sa mga paliwanag itong si Senador Marcolita. Hindi naman tayo eksperto, hindi naman tayo graduate kung ano, hindi naman tayo abogado, pero kung pakikinggan mo ng mabuti at iintindihin mo ng mabuti kung ano ang sinasabi nitong si Senador Marcolita, napakalinaw mga ka-BTV. Katulad na lang nung sagutan nila Soto at Pangilinan. Hindi sinasabi ni Senador Marcolita mga ka-BTV na hindi natin ipaglaban ang sariling atin at ang karapatan natin sa Philippine Exclusive Economic Zone na sinasabi natin. Ang gusto lang mangyari ni Senador Marcolita ay gumawa na ng hakbang itong si Tariela na ayusin na yung mga papel para magkaroon na tayo ng sinasabi nating sa atin na to 200 nautical miles ba yun? Maglagay na tayo sa mapa na ito ay sa amin, sa Pilipinas. Gaya ng sa China. Makikita nyo, 6.1. Yung nakikita sa mapa, mga ka-BTV, ganon. Dapat gumawa na itong si Tariela at magpasa na ng mga kailangan. Hindi yung porket nagsasalita ang minorya sa issue ng South China Sea ay pinoprotektahan na nitong si Senador Marcolita ang China. Hindi. Nililinaw niya lang at para maayos yung pag-action natin at hindi tayo mapunta doon sa hindi natin inaasahang gera. Ang linaw-linaw mga ka-BTV. Ang gusto lang kasi nitong mga anti-Duterte ay pasamain ang pagtingin ng sambayanang Pilipino dito kay Senador Marcolita. Yun ang gusto nilang mangyari mga ka-BTV. Pero kung iintindihin mo kahit hindi ka abogado o wala kang pinag-aralang mataas, hindi ka nakapagtapos, napakalinaw mga ka-BTV na ang gusto lang ni Senador Marcolita ay magkaroon na tayo at naitalaan na sa mapa na talagang ito ay sa Pilipinas. Gaya ng ginawa ng China na kung makikita mo nga ang laki ng kanilang sakop. 6.1. Di ba? Kaya hindi natin masisisi si Senador Marcolita. Gusto niya lang malinawan at sa ayos ang ating ipinaglalaban. Kaya huwag niyong sabihin na pro-China si Senador Marcolita. Intindihin niyo. Ito lang, paalala ko sa inyo. Noong mga nakaraang digmaan, nung wala pa tayo sa mundong ito, wala pa tayo sa Pilipinas, sino ba ang may history na nanakop sa ating bansa? Nabalitaan nyo ba na sinakop tayo ng China? Hanggang ngayon, nabalitaan nyo ba? Wala, di ba? Sino ba? Sino ba ang sumakop sa atin? Japan. At itong Amerika. Amerika, di ba? Hanggang ngayon, nasa kolonyal pa rin tayo ng Amerika.
So, paano yung sasabihin na sasakupin tayo ng China? Na umpisa pa lang, ang ginawa lang ng China ay makipagkalakalan, makipagpalitan ng kalakal sa mga bansa. Tapos ngayon, nanggagalaiti kayo sa China, na samantalang yan sa Pilipinas, sino ang nagpapatakbo at malalaking negosyo, sino ang may-ari? Di ba? Mga Chinese-Pilipinong tinatawag natin. Kaya huwag kayong masyadong magmalinis at magmagaling na pinoprotektahan ni Senador Marcolita ang China. Bakit? Sino ang mga malalaking oligarko sa Pilipinas? Mga Chinese? Sinong may-ari ng airport? Lusyutan. Chinese yan. Sino pinakamayaman sa Pilipinas? Si Gokong Wei. O, kailan ba nag-umpisa itong problema about sa problema natin sa West Philippine Sea at sa China Sea? Kailan ba ito nag-umpisa? Di ba nag-umpisa ito sa administrasyon ng mga dilawan? Tapos ngayon, itong si Panghilinan na dilawan ay may lakas ng loob na magsalita laban sa problemang nangyayari na to. Ba't hindi mo sisihin yung kaalyado mong presidente noon? Na doon mismo yan nag-umpisa. Isinisisi nyo sa Duterte government na nagdaang administrasyon? Sino ba ang nagbabackdoor para makipag-usap sa Chinese government noong dilawan pa ang nasa posisyon? Di ba itong si sundalong kanin na si Trillanes, siya yung nagbabackdoor at ilang beses nagbackdoor para kausapin ang Chinese government about dito sa South China Sea na to. At huwag niyong isisi sa Duterte dahil nag-umpisa yan sa mismong kaalyado nyo. At itong si Trililing ang sisihin nyo. Tapos sasabihin nyo, Duterte administration ang nagbenta ng West Philippine Sea, sinasabi nyo. Tumigil nga kayo. Huwag nyong ilayo kung saan nag-umpisa yung problema natin sa West Philippine Sea. At kung sino ang nagbabackdoor para makipag-usap sa Chinese government about dyan sa West Philippine Sea. Matagal nang pinaglalaban pero wala naman tayong maipakitang pruweba na sa atin. Ang sinasabi nitong si Panghilinan, nanalo tayo sa karapatan. Pero nanalo nga tayo, wala naman tayong nailagay sa mapa na talagang sa atin na hanggang dito sa amin to. Yun ang gustong ipaliwanag at linawin ni Senador Marcolita. Minsan kasi, huwag niyong pairalin yung magtali-talinuhan kayo. At alam ko, ginagawa niyo lang yan para malihis tayo sa totoong problema ng mga Pilipino. Kundi yung flood control scam. Gusto nyong ilihis dyan. Lalo na tong si Soto. Kaya matatawa ka na lang dito sa mga senador na tong si Panghilinan, si Soto. Ba't di nyo balikan? Kanino bang administrasyon nag-umpisa itong problema natin sa West Philippine Sea? Hindi ba sa administrasyon ng inyong mga kaalyadong dilawan? Tapos ngayon, isisisi nyo sa Duterte. Dahil yung Duterte, hindi sila nakipagmatigasan at hindi sila nakipagbardagulan sa Chinese government dahil ang gusto nga nun ni Tatay Digong ay magandang samahan para yung ekonomiya ng Pilipinas ay maganda. Dahil ang gusto lang naman ng China ay makipagkalakaran sa atin. Galit na galit kayo sa Chinese, samantalang ang mga may-ari ng malalaking negosyo dyan sa Pilipinas
ay mga Chinese. Hindi kayo napapahiya kung gaano katalino itong China sa mga ginagawa nyo. Yun tayo eh. Nagmamagaling tayo, pero wala naman tayong ipagmamalaki. Bakit? Kung mangyaring girahin tayo ng China, tingin nyo hindi tayo mapupulbos? Itong isang congressman din, ang lakas-lakas. Ba't hindi isama yan sa West Philippines Sea at isagupa dun sa mga Chinese? Magagaling lang kayo magsalita. Pero, ang kawawa, yung mga Coast Guard natin na nakipagsagupaan sa China. Pinoprovoke nyo yung China na alam naman natin na wala tayong kalaban-laban. Lalaban ka sa isang dragon, tapos galit na galit kayo, sasakupin tayo ng China. Matagal na tayong alipin ng China. Lahat ng mga negosyante at nagpapasahod sa mga manggagawa dyan sa Pilipinas, mostly Chinese. Ayaw nyo pala na may masakop tayo ng China, ba't kayo corrupt? Ba't kayo mga magnanakaw ng kaban ng bayan? Ba't di nyo baguhin ang mga ginagawa nyo kung ayaw nyong masakop tayo ng ibang bansa? Nasasakop tayo ng ibang bansa dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga nasa posisyon. Especially sa administrasyon na to. Bakit? Ngayon lang for the first time in the history na lalong sumikat ang Pilipinas at umangat ang pwesto sa pagiging kurap sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos, itong mga senador, itong mga congressman, nagagalit kayo, balikan nyo kung saan nag-umpisa yan. Kundi sa mga kaalyado din, itong mga dilawan na to at mga pinklawan. Hanggang dito na lang po mga Kabi-TV. Magandang araw po at always remember God is good all the time. BTV React is now signing off. God bless us all. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!